Hello sa aking mga kababayan and of course sa aking mga ka-OFW kung saan mang dakong bansa kayo naroon. Mag-ingat po kayo lagi at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa aking mga video. And guys, salamat nga pala dahil as of now meron na tayong 33,500 subscribers. So salamat sa inyong patuloy na pagsuporta and hindi ko talaga ina-expect to guys kasi dati hinihiling ko lang talaga na makaabot tayo ng 1,000 subscribers. Hindi ko talaga ina-expect to guys. So maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang pasasalamat yan guys. And of course, shoutout of the day, of course, hindi natin makakalimutan niya. So, hello kay Miss Fechen. She's watching from Taiwan. Kay Sir Edwin Alanano, shoutout sa iyo sir. Kay Miss Ana Lanea of Dubai, she's watching. Kay Miss Bilen Joy and Luneta Navarro. So, shoutout sa inyong dalawa. Kay Miss Marilyn Bassett, hello, watching from Dubai din. So, and kay Miss IC Kabalang, shoutout sa inyong lahat. So, guys, kung gusto nyo palang magpa-shoutout, so, just comment lamang po sa baba. At yung sa mga hindi ko po na-shoutout, yung sa mga nakalimutan ko po, message lang po kayo ulit kasi baka natabunan na ng mga comment. So, guys, sa lahat na nagpapabate, shoutout sa inyo. So, guys, pasensya na rin sa mga nagme-message pala sa akin na hindi ko din ma-replyan kasi minsan kasi yung ibang mga comment na sa baba na talaga. So, kung gusto nyo talagang ma-replyan po kayo, message me on my Facebook page. It's JK Alsa Vlog. Or I will link down below on the description box. Okay? So, anyway, gusto ko palang umingi din ng paumanhin kasi meron ako nagawang video, guys. Ito, yung mga pamahiin sa pera kung hindi nyo pa napanood yun. And marami talaga nagre-reklamo, guys. Nababasa ko naman yung mga message nyo, guys, na sobrang ingay daw. So, guys, hindi ko kasi na-adjust yung music doon na yung parang latigo. And pag nag-headset ka pala, ang sakit sa tenga pala guys. Tinry ko naman, so nga, tama nga kayo, ang sakit. So talagang hindi ko naman yun ma-delete guys kasi sayang din naman yung view. So sa mga next video ko, hindi ko na siya masyadong nilalagyan ng sounds kasi minsan hindi ko medyo nalakasan ko pala. Kaya pasensya na. So wag na rin pahabain to guys. Kung may time kayo makinig, tara, usap tayo. Marami talaga sa ating mga kababayan na nais nilang magnegosyo. Kaso lang, syempre, walang sapat na puhunan, so ang nangyayari, namamasukan na lang. And problema kasi guys, pag nagtatrabaho tayo, syempre yung sahod natin fixed lang. And ang mahirap doon pag marami tayong bayarin, di ba? So minsan kulang pa talaga. Minsan talaga hindi sapat, lalo na pag yung mga minimum mga wages lang. Mas mainam talaga na magnegosyo na lang. So sa pagnenegosyo din guys, marami kasi din dapat na isaalang-alang natin, hindi lang yung puhunan. Of course, syempre, given na yan. Yung pangalawa dyan is dapat yung talagang pagpaplano. Kasi hindi naman kasi basta-basta na tatayo lang tayo ng negosyo nang wala tayong pagpaplano, diba? And syempre, may sapat tayong kaalaman. Sayang naman kasi yung perang ininvest natin, pinag-ipunan natin yun at mapupunta lang sa wala. Syempre, kailangan natin ng pagpaplano, kaalaman, and of course, syempre, kailangan din natin yung mga dagdag na mga pampaswerte na yan, yung mga tips na kung ano pa yung mas lalong aakap ng swerte sa ating negosyo, di ba? So, narito yung aking tips guys or yung mga pamahiin ng mga ilang Pilipino na hanggang ngayon sinusunod pa rin nila. So, narito yung unang tips guys sa mga paniniwala ng mga Pilipino about sa negosyo na dapat sa pagbukas mo ng negosyo sa umaga, dapat nakangiti ka, hindi yung nakasambakol yung mukha mo na parang hindi ka masaya, na parang dinadala mo yung problema mo, parang pasan mo ang buong daigdig. Dapat pag nakabukas ka na ng inyong tindahan, ng inyong negosyo, positive vibes lang. Dapat nakasmile, masaya tayo, ganun, para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte hanggang hapon. And guys, yung unang benta natin sa araw, di ba, yung pera, yung papel, tinatagtag natin yan para dahil naniniwala tayo na para tuloy-tuloy yung swerte. And also guys, dito sa aming shop guys, ginagawa din namin yan ng aking kasama. Pag may unang customer, then yung unang benta namin, tinatagtag namin siya sa drawer or basta pinapagpag namin. Kasi pag ginagawa namin, nangyayari naman na tuloy-tuloy yung customer, tuloy-tuloy yung benta namin. Siguro dahil yung belief namin, strong yung belief namin, kaya siguro nangyayari siya.
pintura. And of course guys, i-consider nyo rin na inyong mga pwesto or inyong mga negosyong tatayuan na dapat maliwanag siya at saka yung mga pintura niya na hindi yung masyadong malungkot tingnan like mga color white, basta yung mga light na color kasi parang ang pangit naman tingnan, di ba? Parang nakakaano ng mga negative energy na yan kung masyadong malungkot yung inyong pwesto, di ba? Kahit ako nga guys, nung dati meron akong boutique business lang naman guys, so talagang ang dami kong ilaw na nilagay at saka color white yung aking paint, yung aking pintura. Kasi ayoko yung pag pumapasok ka, yung parang malungkot siya tingnan. So dapat good vibes lang lahat yung mga nakikita mo sa yung paligid. So dapat i-consider mo rin yan guys na dapat hindi yung nagtitipid ka sa ilaw at saka yung sa aura ng inyong pwesto, ng inyong lugar. So, dapat guys maganda yung ambience or maganda siya sa paningin. So next dyan guys, dapat the way tayo mag-display ng ating mga paninda, dapat isegregate natin yung parang naka-display talaga siya na yung naaakit yung mga customer. Kasi kung di ba display talaga natin ng maayos, parang maa-attract yung customer na talagang mamimili sila. Yung sa mga divisoria guys, or pag pumupunta ka ng palengke, na-remember ko dati na nung namimili ako ng mga ukay-ukay, di ba yung mga damit doon na makikita mo na rumble-rumble na lang, parang nakakatamad pumili, parang busog ka na kung titingnan mo pa lang. So, pag pumupunta ka naman sa ibang stall, yung mga tinda, yung iba nakahanger. So, parang ang sarap pumili na, ay, ito na. Parang dapat isegregate mo talaga kung ito mga shorts, yung mga damit, yung mga ganito, para yung mga customer, ma-attract silang bumili or maengganyo. Iba, naglalagay din sila ng mga pampaswerte na mga dekorasyon kasi naniniwala sila dito. So, isa na rito guys, yung tinatawag nilang wealthy inviting cat, yung mga parang pusa na kumakaway, pinaniniwalaan nito guys na siya yung tumatawag ng mga customer papasok na inyong mga tindahan. So, doon nyo siya ilagay guys sa mga tabi ng inyong mga cashier box or sa counter, yung mismong papasok, yung sa entrance ng inyong mga tindahan kasi pinaniniwalaan nito na siya yung isa sa mga pampaswerte sa mga negosyo. So, next natin dyan guys, dahil Year of the Pig this year is pwede kayong maglagay ng mga prosperity pigs na mga dekorasyon sa inyong mga tindahan or sa inyong mga negosyo. Dahil ito ay pinaniniwalaan ayon sa mga pungsuy na ito ay mas lalong nakaka-enhance at nakakapagdagdag swerte sa mga negosyong inyong papasukin. Mas lalo itong swerte guys sa mga may zodiac sign na Year of the Tiger at ako yon, Year of the Rabbit and Year of the Sheep. Swerte itong dekorasyon na ito sa mga zodiac sign na aking nabanggit. And guys, hindi siya masyadong maswerte or tatalab sa mga Year of the Snake dahil ayon sa mga pungsoy, yung snake tsaka yung pig ay magkalaban. So, hindi siya okay. Plus guys, yung iba pa nga, sumasangguni pa sila sa mga eksperto, sa mga pungsoy expert na yan kasi gusto nilang gamitan ng mga pungsoy compass yung lugar na tatayuan ng kanilang mga negosyo dahil gusto nilang malaman kung tama ba or mali yung mga direksyon ng mga elemento sa isang lugar. Of course guys, ang pinaka-importante, huwag niyong kalimutan sa lahat na tayo pa rin ang nagdadala ng ating swerte. So, kailangan may sipag at tiyaga and of course, positive mind. Dapat positibo ka sa iyong pananaw na maniniwala kang magtatagumpay ka sa iyong negosyong tatahak. Of course, huwag natin kalimutan na manalig sa may kapal. Itong mga tips na to guys, itong pampaswerte na aking share sa inyo, ay ito lang naman ay gabay. Ito yung masyadong mag-rely dito guys na iasa nyo na lang lahat sa swerte. Uupo na lang kayo at mag-aantay. So wala talagang mangyayari sa inyo. Ay ulitin ko, ito lang naman ay gabay para sa mas lalo nyong ikakatagumpay. Guys, that's all for today at sana may natutunan na naman kayo sa video na to at kung oo, please do like and share my video and of course guys, kung may mga information kayong nais idagdag sa topic na to and of course may mga reaction, opinion kayo, please comment lamang po sa baba. And bago tayo magpaalam, laging tandaan, think positive, bawal ang nega. Bye!